na. Okay, welcome po sa dating doon. Ay, ano pala? Dating daan. Dating doon. Dating... Hindi ka tayo inabot dun eh. Nabuta ko yun. Kaso dalawa lang tayo, dapat tatlo eh. Kaso busy si Justin Box kasi. Hindi, dito tayo ngayon sa press room ng Inare Center sa Antipolo. Malamig sa labas, mainit sa loob. In the end, San Miguel winning game number 5 ng PBA Philippine Cup Finals sa score na 96-82. so 3-2 lead for San Miguel. Isang panalo na lang at sila ulit ang champion ng All Filipino Conference, kung usually na tinatawag natin most prestigious prize in the Philippine Basketball Association. Kahit in the first quarter, nung simula, nagmukhang parang repeat ng Game 4, TNT jumping out to a 14-2 lead, umabot sa 16. Then slowly, San Miguel bumalik sa game, nababa nila sa isa sa halftime, then bumulusok na sila sa second half. Kahit ano bang timong naging tama ng ginawa ng San Miguel despite the early deficit? Bench scoring. Yung talagang pinakita nila yung yung vaunted depth nila, yung lalim nila. Yun yung missing nung the past. Yung mga talo nila, yun yung missing, yung hindi gumagawa yung role players nila. But today, kita mo kung sino yung kumbaga, pag binigyan ng minuto yung mga role player, magde-deliver talaga, like Chris Rosales and syempre Rodney Brundial, who lived up as a starter, and syempre Motao Tua, consistent whole series. Kaya nga. So yun, makikita mo gano'ng kalalim na San Miguel na alam mo yung second unit nila pang starter sa ibang team. Oo. Yun nga, so yung sinabi mo, Rodney Brundial, si Seaman. Kyle Marino ngayong gabi, 17 points, 15 rebounds. Chris Rosales, 12 points, 4 assists in 26 minutes. Biggest exposure kasi coming into this game, ang average niya is 1.3 points and 0.7 assists. In the finals or in the finals? Averaging 7 minutes per contest, so laking bagay nun. Chris Rosales, Motao Tua, consistent ulit, 11, 6 and 7. Actually, hindi lang din tatlong to eh. Marshall Lassiter, 11 points. Actually ito. Alam mo si Marcio, on and off siya sa serye. Pero yung mga pag nanalo San Miguel, may ambag siya eh. Like yung game number 2. At ang laking bagay nung may ganito kang productive na bench card kasi talagang naibsan yung karga nila Jun Pardo, nila Don Troliano, CJ Perez, and even Jericho Cruz. 7 players scored in double figures sa San Miguel. So, pero nag-10-man rotation lang si Coach Leo eh. pero yun nga, pag makita mo na 7 yung magdo-double figures sa kita mo talaga na sila ang deepest roster sa PBA. And kung yun nga, pag nag-click yun, kahit TNT, kahit pa paano they can match the depth of San Miguel. Pero pag nag-click nga, halos lahat ng players ng San Miguel, medyo mahirap silang talunin yun. Siguro, sa TNT, ang maganda nangyari siguro, na-sustain nga nila yung good start nga, diba? Pero pag yun nga, nag-click na yung second unit ng San Miguel na parang starters na yung way na mag-deliver sila, medyo matakot na yun. Diba? Parang wala lang yung 16-point lead ng TNT, parang nawala lang parang bola eh. Actually, pero starting ng second half, tapos third quarter, doon na talaga nag-complete yung turnaround. Ayan, tuloy-tuloy na, hindi na nahabol. Alam mo yung TNT, nung start talagang talagang kumamada sila sa tres, ang ganda rin yung depensa nila. Parang after nun, nung mabul na San Miguel, talagang complete turnaround dun sa magandang first half. Second half, talagang ang sama nung laro ng TNT. Tapos, nawala na rin siya sa wisyo, yung composure nila nawala. So,
lalong napadiin sila sa ilalim ng they were in a deep hole from there. Medyo nagpa-apekto sila sa mga tawagan ba, diba? Oo. May mga calls and non-calls na against their favor and medyo they let it get in their head. Like, syempre, Poy Eram, tinatry naman niyang i-control yung kanyang emotion, but this time medyo nakita ng konti and siya yung parang typify nung kanilang nung kanilang siguro headspace yung lahat. Parang sinamarize niya kung ano yung na-feel ng TNT na medyo na-frustrate ng konti nung humabol na yung San Miguel. Although pag nakikita ko naman si Coach Chot, medyo hindi na siya, sanay na siya. Nabanggit nga sa na-interview siya kanina, parang nabanggit niya na sanay na siya sa officiating. So, kung may ayos siya sa tawagan, hinahayaan na niya. Ang tinanggap naman niya na hindi daw na-match ng second unit nila, yung second unit ng San Miguel. Kahit di mo yung absence ni Arapoy, apekto din, or tingin mo TNT had enough firepower kahit wala siya, but talagang masama lang yung nilaro nila in the second half. Pili ko, in a way, meron namang, siyempre, Roger Pugoy na star player nila yan. So, pero, even without him, feeling ko naman they had enough firepower to at least match yung mga Gunners ng San Miguel. Ang tingin ko sa TNT na naman na they had their usual shots, they just couldn't make them. Feeling ko they had their open looks naman. Hindi ko alam kung naubos nung game. Naubos sa first quarter. Game 4. Hindi, actually, nung first quarter. Game 4. Maganda naman yung simula nga. Pero, ewan ko, uncharacteristic for TNT to na maganda na yung simula nila, tapos na-give up pa nilang ganun. Usually, nahahayaan nilang makaran ang San Miguel. Pero, dikit lang, hindi yung ibibigay nila yung lamang. So, medyo uncharacteristic to for TNT na to give the lead up entirely and matalo sa Usually, dikitan pa yan in the end game. Kung mawala man yung lamang nila, makakadikit pa yan, dikdikan pa yan pagdating ng dulo. But not tonight. Checking the stats, kung titingnan nila yung stats, Calvin Optana 20 points, pero 11 yun sa fourth quarter. So, talagang struggling din. 5 of 13, Jordan Edding 13, 4. But only 2 assists. 4.8 siya assists for this game. Not the heading na nakita natin for most of the series. Also spoiling is 30th birthday. Jordan Edding. Birthday niya ngayon eh. Okay. Actually after the game, yung mga fans na nagbigay ng birthday cake kay Jordan Edding. Ray ng Batak, 10 points, 3 assists, medyo hindi rin tapos nagkaanuan din siya ni Chris Ross nung second half eh. So, part of the frustration. Then of course, yung Poy Eram 5 points yan nung we thought nung early first, second quarter. Maganda yung nilalaro ni Poy decent, pero yung nung nagka-windang-windang na sila nung second half, apekto na rin siya. And then, BGR 3 points, 5 and 4. Struggling din siya, also dealing with foul trouble, yung frustration. So, bad night for TNT. Playing without Roger Pugoy na sabi ng TNT, sabi ni team manager Jolas na most likely daw for the series. I'm not sure if they're saying out na siya sa series, but they're playing safe na most likely. Then sabi ni RR din na parang hoping pa rin siya to play in game number 6, survival mode for TNT. But back to San Miguel, Carl. Mabalik tayo kay Chris Rosales. We all know to si Chris Rosales nung his career. Usually third stringer siya. He came from the ABL with Singapore. At
throughout his career nga with TNT, lumadis sa NLEX, San Miguel. San Miguel, Ito, San Miguel. Nung masahe mo sa kanyang career, usually may mga games na pinapakita niya to on a, hindi naman consistent basis, but nakasumpot-sumpot. Ano yun siya, Brad eh? Pag binigyan mo ng minuto, magde-deliver talaga yung Brad. Yun lang yung kulang sa kanya. Siguro, minsan, pag binibigyan siya minuto, hindi siya consistent sa performance niya. But, he has shown flashes of brilliance ever since his career. Kung maalala ko nung bago pa siya na-draft, yan siya eh. Alam mo, gusto pa nga niya ata mag-tryout sa NBA, pero hindi lang siya nakuha. Pero gano'ng kataas yung pangarap niya. So, ibig sabihin, medyo kumaga may belief siya na magaling siya na kaya niya makapag-stand toe-to-toe sa PBA. So, yun nga, kumbaga hindi lang siya nabibigyan ng minuto, but when he does get the minutes, feeling ko na, parang he's built for the bright lights eh. Pag nabigyan siya ng minuto, yun nga, sa lalim ng San Miguel, hindi siya, lalim ng guard rotation ng San Miguel, medyo, pag kailangan lang talaga siya. And yun nga, nabanggit niya kanina, di ba, ang role daw niya to be a spark plug. Siguro, sinabi ni Coach Leo sa kanya na kung wala talagang gagana sa usual starters, o di bahala ka na. Kumbaga, pag yun yung role mo, medyo malaking role yung Brad, na parang hayaan ka na to let na ikaw yung bahala sa opensa, na ikaw mag-create ng opensa. Kung yun yung role mo, medyo mabigat yun. So kahit limitado yung minutes ni Chris, pero pag nabigyan siya, dapat malaki yung gagampanan niya kung ganun yung role niya, to be a spark plug, create offense, parang provide instant offense para sa bench. Nung Dubai game yung siyang mga dalawa lang naman pero mga mabigat yun to help seal the victory ng San Miguel dun sa Dubai. Actually, yung win na yun sa Dubai, laking bagay din yun. Kasi lalong nagkaroon ng momentum yung San Miguel after a 0 start sa finals. One more thing, Junmar Pardo, yung yan 14-11, pero yun nga, may konti siyang knock. Third ba yun? Yung nga, hindi po i-eram na damay din si Brundial. Pati, naglaro siya sa fourth quarter. How do you think yung injury ni Junmar and yung kanyang patience dito sa serie, anong nakikita mo as we go to game number 6? Ano ba? Sa right leg niya or right knee, feeling ko pahinga lang yun. Pero left yung, sabi niya, right Right, pero doon sa picture, left di ba? sa right leg tsaka sa picture, ang hawak niya, left Anyway, basta, baka nag-mind games. Sabi niya yun. Para, din, sa scouting report. Anyway, pahinga lang yan. Alam naman natin yung mga injury ni Junmar ngayon, wear and tear na yan. Alam mo naman si Junmar na under Coach Leo, pwede mo sabihin 38 to 40 minutes per game yun sa Inilas pa siya. not to mention yung kanyang national teams din. So, wear and tear na lang yan. So, ang kailangan lang dyan, ipahinga. Yun lang, basically, yun lang yan. So, pahinga siya bukas. So, sa game, ready na yan siya sa game 6 for a chance to clinch the title. And, yun, in terms of sa kanyang natatest yung kanyang patience. Siguro, medyo makikita mo na yung the other side ng Junmar. Kasi ever since kilala natin siya as the Gentle Giant, di ba? Medyo breaking bad na konti. Siyempre, alam pa rin natin na good guy yan si Junmar. Pero sa tagal niya nagtimpi sa kanyang career, hayaan na natin siya magpakita ng konting di ba, dark side na bigay na natin sa kanya. Pero good guy pa rin siya. Hindi natin matatanggal na good guy yan siya. Pero pag tuloy-tuloy yung physicality na toward sa kanya na feeling niya sinasadya, makikita mo rin talaga yung na makita mo siya na kahit paano makikita yung magre-retaliate ng konti lang. Kaya nga, well documented na si Junmar, talagang iwas sa away. Alam natin yung Australia, siya yung umiwas, yung
kay Aboy ganun na ano. Ano? Yung ganun na, tapos may kamot dito sa... pero yun nga, Pigilan niya. nung nagalit siya kay Lalo Rodriguez, yung early in his Oo career. nga, naalala ko na. So, parang sabi nga niya, nagalit daw mama niya eh. Ba't niya ginawa yun? Kumbaga, on pero si Junmar, nagpipigil din. So, yun. So, 1 win away ang San Miguel. Game number 6 is on Sunday, 7:30 p.m. Pag nanalo San Miguel, they'll win their, ang walo na yata, the last 11 na All-Filipino. So, pag nanalo, champion sila, maka-award din tayo ng Finals MVP. At yun nga, we expect Mon Fernandez, itong bangan nyo, Mon Fernandez is expected to be at MOA this Sunday. At kung champion na San Miguel, sasamahan niya kami na mag-present ng Finals MVP, yung bagong trophy na pinangalan sa kanya. Abangan nyo yun, after the finals, kung ano itsura ng trophy or even baka ilabas din namin itsura ng trophy. So, yun, kami excited din kami to hand it out, maybe with Mon Fernandez. But di pa tapos ang serye. At sa nakita naman natin, Carl, pwede po kahit malaki lamang mo, pwedeng wala yun. Pwede po mangyari dito sa finals ito, Carl. No, the series is far from over. It only takes one good run para sa either team. Kasi ito, nagkaroon yung TNT, tapos natapatan ng run ng San Miguel. So, nakuha nila yung momentum. So, depende kung sino yung maka-last run sa isang game. So, sa game 6, TNT ang mag-last run, or sa SMB ang mag-last run. It's a game of runs, and it's a series of runs. We'll see on Sunday. Okay, so guys, thank you for watching. Thank you for supporting itong channel ko. Puntahan nyo rin ang channel ni Carlo, Sportsbeat PH. At panoorin nyo rin yung usapan din namin sa Sportsbeat PH. Supportahan nyo po ang mga channels namin. Supportahan nyo po ang publications namin, Inquirer Sports, Spin.ph, Tiebreaker Times ni Justin Bacnis. Puntahan niyo po. He's writing a lot of good stories sa kanyang website. So, taga-review din sila ng sapatos kung gusto niyo makita sa Tiebreaker Times. So, again, thank you for watching. We'll see you next time for more. Thank you.